So unahan ko na kayo, nandito ako ngayon sa bandang EDSA sa may Cubao para gawin yung isa sa mga matagal ko nang gustong gawin sa pagta-travel. At yun ay ang Luzon, Visayas, Mindanao. At sasakay ako ng bus. So sasakay ako ng bus bound to Zamboanga. So ito yung sasakay natin, 11725 bound to Zamboanga. For your reference, ito ang aking magiging upuan for number of days. Ayan. Okay. Finally, umalis na kami sa Ceres Bus Terminal. Umalis kami ng mga 9:29. So halos mga 2.5 hours ako naghihintay from the terminal. Kasi dumating ako ng mga hindi pala, mga 3 hours din. Kasi dumating ako ng around 6:30. Tapos nagpasakay sila ng 7 PM. Pero umalis lang ng mga around 9:30. So ganun yung waiting time niya. Nagpuno talaga siya. Although wala pa akong katabi, no? Wala akong katabi. So hindi ganun kapuno yung bus. But naririnig ko may mga dadaanan pa kami mga stopover. So I guess doon magpipick up ng mga ibang pasahero. And majority ng mga naririnig ko parang around Bacolod area lang na doon sila bababa. So hopefully wag maging crowded yung bus na to going to Mindanao. And first stop natin ay from Ceres Bus Terminal ay going to Batangas Port, Batangas Pier. So doon tayo sasakay ng Roro. Okay. Ayan, 9:37 PM. Dito tayo sa Timog or Morato area. So from Ceres Bus Terminal sa may Kamuning area, kumanan siya sa may Kamuning. Tapos sa dulo nun, kumanan ulit going to Timog. Tapos yun, umikot tayo doon sa Rotonda papunta dito sa Morato. So 12:47 AM dito tayo sa may loob ng Ceres Terminal. So ito yung terminal ng Ceres. And 1:10 ngayon palang dumating yung bus namin. So, pwede na pumasok ulit. Hello. Morning po, welcome aboard. Sa taas po ng hagdan. Pwede ba i-upgrade to? May upgrade ba kayo nito? Sa tourist po. Standby po na po tayo mamaya. Sige, thank you. Okay. So may kama pala to. Kala ko ano to? Seating lang. Pero hindi.
Ibang pwesto dahil malapit sa charger. Charge tayo mamaya. Punta natin to, check natin yung kanilang CR. So ito yung kanilang CR. Yep, mukha namang malinis. Okay, so exactly 7 AM. Nandito tayo ngayon sa loob ng Starlight Express. Papunta tayo sa isla ng Katiklan. So try pa natin mag-explore kung ano pa pwede puntahan dito. Mayroon pa sa baba. Ito yata yung tourist, so check natin sa baba. Yung sa tourist class ang aircon. Pa. May tourist class pa. So may mga private room. Business class. Okay, not bad. May shower eh. Oh, shower ka sa business class. Okay. So, may snack bar pa pala dito. Morning, sir. Hello. Pero bago ako bumili, pakita ko muna kung ano yung nadadaanan namin. As of 11:30, nadadaanan namin ang isla ng Mindoro. Doon sa left side naman, kanina nadaanan namin yung, I think yun ang isla ng Marinduque. Okay, around 3:15, tanaw na dito ang isa sa mga paborito kong probinsya, ang probinsya ng Romblon. Yan. Lapit na tayo, I think 3 hours bago makarating sa Katiklan. Let's go. Yeah, 4:05 PM. I think ito na yung Boracay. Yeah, so 5 PM nakarating na kami ng Katiklan Port, pero hindi pa nagpapababa ng mga pasahero. Tsaka yung bus namin wala pa rin. But on the other side, syempre kita natin ang isla ng Boracay. Nagbo-boats. Hindi pa napunta ng Boracay. Yun. So hopefully this year mapunta ng Boracay. Yeah, so welcome to Katiklan Port. So from Katiklan Port, sasakay ulit tayo ng bus ulit. Yung bus pa rin natin. Kami sa Zamboanga. Yan, mamadali na sila kaagad. After 6 hours mula sa Katiklan Port, nakarating na kami sa Iloilo, sa Port of Dumangas. So, pirma muna ulit para dun sa pag-transfer sa Bacolod. Ayan, so after namin makuha yung ticket, punta na raw kami sa loob ng barko. From Dumangas Port papunta ng yung isla ng Bacolod, mga
2 hours. Ito yung sasakay namin. Ito yung tsura na sa loob. Air condition. 1:30 AM. Dito pa rin kami sa Dumangas Port. Naghihintay pa ng mga pasahero papunta ng Bacolod. 2 oras lang yung biyahe papuntang Bacolod, pero hindi pa rin kami umaalis. Pagod na yung mga tao, dami na natutulog. I think ito na rin yung tamang oras para ako rin ay matulog, dahil wala pa talagang kahit pa paano matinong tulog sa buong trip na to. Nakakapagod, pero yung feeling na nakakapag-travel ka sa buong Pilipinas, masaya. Pero sa ngayon, charge muna tayo ng mga gadgets at saka tulog. Okay? Good night. 5 AM. Nakadating na kami sa Bacolod Port. Ito yung sinaka namin. 2 down, 1 to go. Isang roro ulit, tsaka isang bus. Asan ang bus? Dito pala yung bus. Kaya pa. So from Bacolod, bus ulit kami, diretsyon Dumaguete Port. Tapos from Dumaguete Port, isang roro na lang going to Dipolog. Doon na ako magtatapos ng aking Luz Bimin journey. Dito kami sa Ceres Bus Terminal sa may Dumaguete. Hindi pa kami dumiretso sa port. So after 6 hours, saka pala kami nakarating dito sa Dumaguete. Sa may Ceres pa. Papagas pa raw si Kuya. So maya na. Mamaya kami magre-resume. So napag-alaman ko rin na 6 na pasahero na lang kami na nandun sa bus. Going, natatawid. Okay, papasok na kami ng Port of Dumaguete. So from Port of Dumaguete, sasakay kami ng Pascat going to Dapitan, Dipolog. So, tulad nga na nabanggit ko, no? Yun na yung last stop ko sa aking Luz Bimin journey. Hindi na muna ako dediretso ng Zamboanga City kasi may mga explore akong probinsya within Zamboanga Peninsula. Meron din pala. So, yun pala yung sasakyan namin. Pascat. Bound to Dapitan. Yung mga kasama ko sa bus nandun. Pascat. Dapitan, sir. Ceres, no? Yes, sir. Okay. Thank you.
Ah? So, non-aircon. So, 100 lang naman. Kaya nag-upgrade na ako sa business class. Okay na rin. Malamig, tsaka maganda naman yung upuan. Exit, highway, exit. 7 p.m. Dumating na ako finally sa Mindanao. Dito sa Dapitan Port. And success po tayo sa ating Luz Vimin project. Congratulations sa atin. Maganda ang panahon, hindi umulan. Ngayon, after almost 50 hours from Cubao, from Luzon, then sa Iloilo, Visayas, ngayon, dito na tayo sa Mindanao, sa Dapitan, Dipolog, or sa Zamboanga del Norte. Pagod. Almost 50 hours na biyahe. Whew. Pero happy tayo. Sabay na tayo ng tricycle. Tandapitan. 200 yung singil sa akin. Taratis diretso na to sa hotel. And so along the highway, dito na ako sa junction cabin. Check natin. Yan. Finally, natapos na rin ang Luzon, Visayas, Mindanao bus journey ko. Lulan ang pinakamahabang biyahe sa Pilipinas, no? Bus ride sa Pilipinas. Di ko na tinapos hanggang Zamboanga City kasi may explore pa ako mga probinsya dito sa Zamboanga Peninsula, no? Pero kung tatapusin ko siya, plus another 7 to 8 hours. Umalis ako ng Sabado ng around 9:30 p.m. at nakarating ako sa mismong Dapitan ng around 7:30 p.m. ng Monday. So mga around 40 plus hours, no? Kung i-compute natin, I think mga nasa 44 hours akong bumabiyahe ng bus at saka Roro. Nakakapagod pero masaya dahil na-experience ko yung matagal ko nang gustong gawin na Luz Vimin trip, no? I enjoyed the whole trip. Maganda yung sightseeing na na-experience ko. Lahat ng mga probinsyang dinaanan ko, at least, no, mga panahon, may mga oras na gising ako, nakikita ko kung ano yung itsura nila. Yun nga lang yung iba gabi, pero yung iba sa umaga. Probinsya vibes talaga. Yung sa Roro, syempre, yung feeling ko na nakasakay ulit ako sa ganong kalalaking Roro is maganda sa pakiramdam. Yung pinakahuling Roro ko lang, no, yung coming from Dumaguete, going here sa Dipolog, medyo nakakatakot kasi nga grabe yung alon. Dami nagsusuka na kanina. Pero we survive pa rin. Mabilis pa rin na naging biyahe natin. So yun, so overall, marerecommend ko ba ang Luz Vimin bus journey? Lulan lang
pinakamahabang bus ride sa Philippines. For me, sa mga tulad ko na mahilig mag-travel, yes. Once in a while, kahit paano may enjoy mo yung view or yung experience mismo na nag-travel ka from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ulitin ko pa ba siya ulit? Not in the near future, but definitely baka i-try na natin yung point-to-point na destination na Cubao hanggang Zamboanga sa susunod na panahon. Pero sa ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, yun ang journey ko at yun ang nakumpleto ko. So, yun. So, that's it. See you again. At dyan nagtatapos ang ating journey. See you again. Bye!